Ayun guys, maraming nahihirapan dito. Dito naman tayo sa pricing. Kunyari, upload nyo na, example lang to. Ito, yan. Ito yung product nyo. Di ba $12 siya? Para makapag-pricing kayo sa Etsy, magpa plus 30 kayo. Plus 30 times 3. Kunyari 12. Plus 30 kayo. 42. Times 3 nyo yan. Ayun ang presyong ilalagay nyo doon sa Etsy. Tapos, iraran nyo yun ng 30%. Dito sa gilid, pag nasa Etsy na kayo, yung settings no, nandito yung banda sa baba, run discount. I-run nyo doon ng 30% para yung 126 mabawasan pa siya ng 30%. Magiging ganyang presyo nyan doon. Yan, example lang yan. Pero wag nyo na ditong computein yan kasi maraming nagkakamali. Dito nila kinukumbit yung 30% tapos ina-upload nila doon. Hindi yun mag-a-upload ng 30%. Lalabas lang yun, magiging ganyan siya. Kailangan ang lalabas sa Etsy ganito. Naka 30% siya, kunyari naka 37, dapat 37 ang lalabas doon, tapos yung lalabas, yung dati yung price dito, yung 126. Parang ganito guys, nakikita nyo to, 'di ba? Ito yung dati yung presyo, naka 30% siya. Ito yung, pag 30% na siya, ito na yon. Tapos, para maran nyo yan, nandito yung sa gilid ng shop, doon nyo yung gagawin yung 30%. Tapos i-run nyo siya ng 1 month na para hindi na kayo paulit-ulit ng isang araw. Araw-araw kasi araw-araw binabago yun eh. Gawin nyo na lang siya ng 1 month diretso. Okay guys. Tapos, pag kunyari, nakagawa na kayo ng mga product nyo, yung pinagkuhanan nyo ng product, kunyari ito, itatabi nyo yan. Itong link na to, itatabi nyo yan, kakapin nyo yan. Kakapin nyo lahat yan. Ilalagay nyo yan sa isang sheet. Ipunin nyo lang yan para pag napag third listing na kayo, nakatabi lahat ng URL na pinagkuhanan nyo ng product. Kasi pag may order na kayo, ipapasa nyo rin yan eh. Ipapasa nyo yan, tapos kukunin yan yung pinagkuhanan nyo ng pricing kung tama. Hindi na malilito yung mga email o mga admin gagawa nyan para makita nila na tama talagang pricing na kinuhanan nyo. Tapos, itatabi nyo itong link na to kasi ayan yung product na pinagkuhanan nyo. Ipapasa nyo naman din, bibigyan naman kayo ng registration form para ma-register nyo yung shop nyo pag may order na. Tapos, yung pinag-orderan nyo naman sa Etsy, lalagay nyo naman yung shop nyo. Example lang to Yan, kakapin nyo yan. Ayan ang ilalagay nyo doon sa order form. Tapos, itong product na to, mag-iiba rin ng URL yan. Halimbawa ito. Kasi naka-Philippines lang to eh. Example lang naman to eh. Patay ng ban account dito. Nyari, ayan. Diba, ayan na yung product. Kukunin nyo rin yan, URL na yan. URL ng shop nyo, tapos URL ng product. Kunyari, ito yung order. Ganun lang guys. Pag may order na kayo, lahat ng URL pagtatabi nyo. Tapos pagdating dito, para hindi nabuo yung kukunin yung URL, kahit ito lang kopya nyo. Ayun o. Yung AC na yan, nakikita nyo yan. Itong AC na to.
Ayaw maklik. Ito nakikita niyo yan. Kahit yan na lang yung kunin nyo. Ayan o. Tawag dyan ASIN. Ayan na lang ipunin nyo kung ayaw nyo ng mahabang URL na ganyan. Kasi ganun din yan eh. Tignan nyo pag binuksan ko rito Para hindi na kasi pag kinuha nyo itong URL nito, masyadong mahaba yan. Para ganito na lang kayo mag-save. Tayo rito. Sunod kayo. Paste nyo lang yan. Ayan o, diba lalabas siya. Kunyari, punta ulit kayo ng Amazon. Paste nyo lang dito yan. Makikita na ng mga admin yan. O, diba? Ayun lang itatabi nyo. Ayun lang hindi ipapasa nyo sa mga admin. Pag gumagawa kayo ng listing, copy nyo yan, isave nyo. Kunyari naka 13 na kayo ng ganyan, okay na yan. Pasa nyo na lahat sa admin pag may mga order kayo. Diyan na kayo kukuha, tapos lagay nyo na naman pamagat dito sa gilid. Para may idea lang kayo, tapos tabi nyo. Ito rin yan, no? Diba? Ayan din siya. Ito din siya, diba? Ito na lang yung pinakatatabi nyo. Basta magsisimula yan sa B0. Dito. Tapos nandito rin siya. Ayan na lang yung copy nyo guys. Para hindi na masyadong mahaba yung URL na pagkakopyahan nyo. Pag nagawa nyo na listing. Kunyari nakagawa na kayo ng listing. Tabi nyo na kagad yan. Para kunyari limbawa nagka-problema sa pricing. Mababalikan nyo siya. Hindi na kayo maghahanap pa ulit. Okay guys. Gets ba ako? Pag di nyo na gets guys, balik-balikan nyo lang to. Ganun lang kasimple. Tapos kung ano naman, mga link ng reg form saka order form, nasa amin naman yun. Pwede naman kayo mag-chat pag may mga order na kayo. Yun guys, ayun ang pinabilis na namin. Tapos yung sa training naman, balik-balikan nyo lang din. Ay pinakamabilis na rin yun. Okay guys, thank you guys. Galingan nyo. Tapos nga pala, kahit di nyo pala kopento dito, ayan. Diba meron na kayo nento, nakapag-download ganyan. Ayan o, Google Chrome. Ayan yan o. Sa taas yan, naka-extension na yan. Kunyari, may kinuha na kayong product. Matik na yun dito lalabas o. Ayan o. Ayan din siya o, yung inopen natin kanina. Ayan yan o. Ayan din siya. Copy nyo na lang to. Tapos ito yung isave nyo sa mga notes nyo. Kunyari, gagawa kayo ng sheet na bago. I-save nyo lang yan. Para hanggang naiipon-ipon na siya, nasa-save na siya. Ito na ko-copy nyo. Huwag nyo na-copy ito yung buong URL ito kasi sobrang haba niyan pag nagawa kayo ng bagong sheet. Ito na guys, nakalimutan ko lang na ituro. Mag-download kayo na ito, Helium 10. Chrome extension, mapupunta yan dito. Kasama yan sa video kanina ng training ng pag-edit ng mga listing. Okay guys, nagigets ba ako? Para pag may hinahanap yung mga admin sa inyo, mababalikan nyo lahat ng mga product na ginawa nyo. Okay? Para niya, nakasave na yan. Nakasave na sa ano yan. Sa, kunyari, mga word nyo. Nakasave siya sa inyo. Makukuha nyo siya dun. Kunyari, example yan, ganyan. Save nyo siya dyan. Diba? Hanggang sa makabuo kayo ng maraming ganyan dyan, nakasave lang sa inyo yan. Hindi kayo mahirapan. Okay?
Yun lang guys. Thank you. Dagdag nyo na to pala. Kunyari yung itong AC na to. Tapos yung pangalan ng title niya dito. Copy nyo rin yan. Sama nyo na dun. Para di na kayo maghanap ng title. Yun na siya. Tapos lagay nyo. Listing 1. Para pag naglagay kayo dun sa Etsy nyo, by number din naman siya katulad na yun to Ayun o, by number siya. Makikita nyo yun dun lahat naman ng in-upload nyo. Ganun lang, pag nakagawa kayo ng listing. Ayun yung title. Tapos ito yung ASIN. Ganun din to sa number 2. Lalagay nyo ulit yung ASIN dyan. Lagay nyo yung title nyo. Para meron kayong makaka-copy. Tapos, sa isang dito sa pinakauna, pwede nyo nang gawin dito yung ano nyo. Example lang to Sample lang to guys. Kunyari ito yung shop nyo. Ito ban na to Kokopyain nyo yan. Yung pangalan ng shop nyo. Tapos balik kayo doon. Parang din na kayo pa ulit-ulit ng ginagawa. Ayan. Tapos, pag meron na kayo dyan, diba ito kunyari, ito yung kinuha nyo sa Amazon. Itong listing na to, itong AC na to. Lagyan nyo yun, Amazon source. Sa baba nyan, lagyan nyo dito. Yung URL naman galing sa product nyo. Kukuha naman tayo. Kunyari, ito yon. Ito siya. Diba? Ay yung product. Copy nyo yan. Copy nyo yung URL nyan. Lagay nyo din dito. Etsy source naman lagay nyo. Tapos space nyo. Diba? Kunyari may umorder na sa inyo. Hanapin nyo lang sa mga list nyo yan. Copy yung shop name nyo. Tapos yung shop name ng Amazon. Tapos yung shop name nyo ng product. Ito na may order product. Lagay nyo na dyan. Para pag may umorder yan, hanapin nyo lang yan dyan. Ayan siya. Kasi yan din ang ipapasa nyo sa order form. Okay guys, nagigis nyo ako. Marami yan pag marami na kayong listing, aabot yung babayan. Hindi na kayo maghahagilap sa kung saan nyo siya kinuha dati. Kasi malilimutan nyo yun Ganyan lang gawin nyo para may lahat ng listing nyo nakasave. Okay guys, yun lang. Ayun na yung pinaka-complete. Thank you po.